Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Are you happy tonight? Amen. Una po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehiyo at maraming salamat po, Pastor, sa tiwala po na bagamat hindi mapagkatiwalaan. Dati hindi mapagkatiwalaan. Pero nung maligtas ay binago ng Panginoon. Amen. At ako po ay kinakabahan, no? Sa tuwing tatayo ako sa mga anak ng Diyos, ako'y kinakabahan. Lalo na sa simbahan na kung saan ako ay nanggaling. At maraming salamat po sa inyo pong prayer. Dahil po sa inyong panalangin, ako po ang inyong bunga. At patuloy po, wag ko kayong sumawang ipag-pray po kami doon sa Teresa. At may mga kaluluwa hong naligtas. At ayon po sa kanila pong patutuo ay nabago ang kanilang mga buhay. Amen. Dahil po sa nagsimula po sa inyo pong prayer. Amen. At maraming salamat po sa biyaya po ng Panginoon. Nagpapatuloy po ang gawain doon sa lugar ng Teresa. At hindi lang po sa inyo pong prayer, kundi maging sa inyo pong financial na suporta. At maraming salamat po sa ating pastor, sa kanya pong paggabay sa atin sa tuwing tayo po ay mayroong may nagagawang mali, ay nandyan siya para itama. Kaya napakaganda po na mayroon kang isang pastor na nagagabay sa iyo. Thank you for the privilege. Tayo po ay lahat ay tumayo at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At ako po'y kinakabahan una dahil ako po'y nasa harap ng mga anak ng Diyos. Pangalawa, ako'y kinakabahan dahil sabi ni Pastor, ako daw po ay 20 minutes lang. Amen. Kaya tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Open your Bible on the book of John. John chapter number 1. Atin pong basahin ang verse number 11. Salamat po, Pastor. John chapter 1 and verse number 11. If you dare, shout out amen. Atin pong basahin ng sabay-sabay. Read it now. Read. He came into his own, and his own receive him not. Another po verse na babasahin po natin ay Luke chapter 2 and verse number 7. Luke, Matthew, Mark, Luke chapter 2 and verse number 7. Okay, nandiyan na po. Luke chapter 2 verse number 7. Basahin po natin sabay-sabay. Read it now. Read. And she brought forth her firstborn son, and unwrapped him in the swaddling clothes, and laid him in the manger, because there was no room for them in the inn. So, dito makita natin ang context na ang Panginoon ay pinanganak siya doon sa manger, because there was no room for them in the inn. So, ang ibig sabihin po nito ay, nung ipinanganak pa lang ang Panginoon, ay nandun na yung rejection. Nireject na po siya. Walang available na room. Di ba? Nung tayo pinanganak, isang buwan pa bago ang ating pitsa ng kapanganakan, ay nandyan na yung lahat. Nandyan na yung lampin, nandyan na yung damit, nandyan yung kuton, nandyan yung alcohol, nandyan lahat. Pero ang Panginoon, ni walang tumanggap. Ang sabi ng Bible, walang tumanggap na room. Room for them in the inn. Kaya nga,
atin pong pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos at titingnan natin kung paano ang banal na Espiritu ay kumilos sa bawat isa sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po sa oras na ipong gagamitin. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay mag-aral po ng iyong salita. Inihiling ko po na ikaw po ang magpaunawa sa amin. Alisin niyo po ang mga humahadlang sa aming puso at isip. At bigyan niyo po ako ng karunungan sa akin sarili, wala po akong kakayanan. Ilagay niyo po sa akin labi ang inyong salita, Panginoon, upang ito po ay maisigaw ko sa inyong mga anak at mapunuan ang pangailangang espiritual ng bawat isa sa amin. Upang alis kami sa lugar na ito, nataglay namin ang kalakasan, kapangyarihan mula po sa inyong salita. Patawad po sa inyong pakulang pagkakasala. Ang lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, makakapo na po kayo. Maraming salamat po sa inyo pong pagtayo. At dito po sa ating binasa, sabi po ng Biblia, sa verse number 7 ng Luke chapter 2, sabi po ng Bible, and she brought forth his firstborn son, and wrapped him in a swaddling cloth, and laid him in the manger, because there was no room for them in the inn. Kaya nga makita natin nung December 24, ang mga tao ay busy sila. Tama? Busy sila. Saan pa sila naging busy? Busy sila sa inuman. Busy sila sa kantahan. Busy sila sa kainan. Busy sila sa kanilang pag-uusap, sa kanilang mga pinag-uusapan, at wala silang panahon sa Panginoon. Mula December 24 hanggang December 25, ang mga tao ay busy at walang panahon sa Panginoon. Ang ibig sabihin, sila ay nireject nila ang Panginoon. At makita natin na mali yung kanilang pag-celebrate ng Christmas. Amen? Kaya nga, dahil dito po sa kinagawian sa sanlibutan, bakit ba, di ba sabi ng Bible, napakaganda ng Christmas. Look at your Bible on Matthew chapter number 1. Ang sabi po ng Bible dyan sa Matthew chapter 1 and verse number 21. Ang sabi po ng Bible dyan, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. So ito po yung ibig sabihin ng Christmas. At paano ba ito ginagawa? On chapter 2 and verse number 11, you look at your Bible on chapter 2 and verse number 11. Paano ginagawa? Sabi ng Bible on verse 11, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary's mother, and fell down and worship Him. Amen? So, ang sabi ng Bible, ito po yung tamang pag-celebrate ng Christmas. Ang sabi ng, sila po ay pumunta doon at nakita nila yung sanggol at sila po ay nag-worship. Amen? Ang ibig sabihin, dapat pagdating po ng Pasko, dapat yung mga tao ay nasa simbahan at dapat naglilingkod sa Panginoon. At hindi lang sila naglingkod sa Panginoon. At hindi lang sila nag-worship sa Panginoon. Ang sabi ng Bible dyan, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary's mother, and fell down and worship Him. And when they had opened their treasure, and they presented unto them gift, gold, and frankincense, and myrrh. So ang ibig sabihin, yung pag-celebrate ng Christmas ay dapat yung tayo na simbahan at dapat may daladalang regalo sa Panginoon. Pero makita natin yung mga tao, iba yung kanilang pinaglilingkuran. Amen? Iba yung uri ng kanilang pag-celebrate ng Christmas. Ay sabi ng Bible, ang tunay na Christmas ay yung ang isang anak ng Diyos ay dapat na simbahan at dapat siya ay mag-worship sa Panginoon at dapat siya ay may dala para sa Panginoon. Amen? Kaya nga ang tanong, ang nakakalungkot pa,
kung ikaw anak ng Diyos, tapos wala ka sa simbahan? At ang nakakalungkot pa, kung anak ka ng Diyos, nasimbahan ka, pero wala kang dala para sa Panginoon. Why? Dahil bulag. Amen? Tingnan niyo sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 4, ang verse number 4. Bakit ganon ang ginagawa ng mga tao? Dahil sabi ng Bible dito po sa verse number 4, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the gods of this world hath blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kaya nga ganon sila mag-celebrate ng Christmas dahil sila ay binulag ng Diyos-Diyosa ng sanlibutan. Tingnan niyo pa, sabi po ng Bible, sa chapter 3, verse number 14, ang sabi ng Bible sa chapter 3, verse 14, but their mind were blinded, for until this day remaineth the same veil and taken away in the reading of the Old Testament, which veil and done away in Christ. Ay sabi pa ng Bible dyan, sa John chapter number 12, on verse number 40, John chapter 12. Look at your Bible in John chapter 12, on verse number, John chapter 12. On verse number 40, sabi po ng Bible, on verse 40, He hath blinded their eyes, and hardened their heart, that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them. Kaya kailangan tayo po ay mangaral ng salita ng Diyos para malaman ng mga tao ang tunay na celebration ng Christmas. Sabi ng Bible dyan, bakit sila'y bulag? Ang John chapter 8, balikan natin ang John chapter 8, ang sabi ng Bible sa John chapter 8, and verse number 44. Ang sabi po ng Bible dyan, ye are of your fathers the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Kaya nabulag dahil naging anak ng dyablo. Dahil naging anak ng dyablo, ang resulta, Acts chapter 6, Acts chapter number 26, and verse number 18, ito ang resulta ng pagkabulag. Acts 26, and verse number 18. Dahil sila'y nabulag, so kailangan silang makakilala sa Panginoon. Amen? Ang sabi ng Bible dyan on verse 18, Acts 26 verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God. Kaya nga tayo ang kailangang mangaral ng salita ng Diyos para sila ay makawala sa kapangyarihan ng dyablo para rin katulad natin maglingkod sa Panginoon. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God. Amen? Kaya nga maraming salamat po sa biyaya ng Panginoon. Tayo din ay naglilingkod sa dyablo na hindi natin alam. Akala natin tama yung ginagawa natin. Akala ko tama na pag ako'y nalasing ng babato ng bahay. Akala ko tama na ako'y naninipa ng mga sasakyan na dumadaan. Pero hindi ko alam. Ako pala'y naglilingkod sa dyablo. But isang araw, mayroong kumatok sa bahay at ibinahagi sa akin ang salita ng Diyos. Bagamat ayaw kong tanggapin that time, sabi ko, tama na yung isa. Tama na yung relihiyon ko. Dito ako nagising at dito na rin ako mamamatay. Pero nung sabi sa akin, pa ikay namatay, saan ka pupunta? Kaya doon ako nagkaroon ng interest. Mayroon saan ba pupunta? May pupuntahan ba? But praise the Lord. Nung araw na yon, November 15, 1997, tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko bilang sariling tagapagligtas. Kaya nga nabago ang buhay. From the power of Satan unto God. Amen? At hindi lang tayo, marami pa.
Sa paligid natin, marami pang mga tao ang hanggang ngayon, sila naglilingkod pa rin sa dyablo. Amen? Kaya nga sabi ng Bible dyan, on John chapter 1, balikan natin yung atin pa pong, isa pa pong text. Sa John chapter 1, sabi po ng Bible, He came into His own, and His own received Him not. Ang Panginoon napapunta, naparito sa Kanya, pero hindi siya tinanggap nung Kanya. Amen? Kaya nga, ngayong gabi, I'm going to talk to you about He came into His own. He came into His own. Nireject siya ng mga tao. Amen? Nung siya ipanganak pa lang siya ay nireject na ng mga tao. Amen? Kaya nga dito sa John chapter 1, sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang nireject ko natin the time na tayo naglilingkod pa sa dyablo, hindi yung basta-bastang tao, kundi siya ay Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of man. Amen? Kaya nga sabi ng Bible dyan, on verse number 9, look at your Bible, on verse number 9, sabi niya, that was the true light, which lighteneth everyone that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Amen? Kaya siya hindi siya tinanggap, dahil hindi siya kinilala. Amen? Kaya nga sabi niya sa verse number 11, He came into His own, and His own received Him not. Hindi rin siya tinanggap, hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap, siya ay tinanggi ng mga tao. On verse number 12, but as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Binaliwala nila ang Panginoon at pinili nila ang kanilang kagustuhan. Pero sabi ng Bible, ang sino mang tumanggap sa Panginoon, ay binigyan niya sila ng kapangyarihan maging anak niya. Amen? Kaya nga, maraming salamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay kumilala sa Panginoon. Amen? Tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Kaya nakamit natin ang buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, on verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen? Hindi siya ipinanganak sa kalooban ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Bible on verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya nga, yung salita doon sa pasimula ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin, pero tinanggi ng mga tao. Tinanggihan siya ng mga tao. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi nakakilala sa Kanya. Kaya nga, kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga, stand up and stand fast and stand out for the Lord. Three things that you need to understand about this message. Number one, He came into His own. Jesus came to suffer for our sin. Amen? Ay dapat malagay sa isip ng bawat tao. Hindi lang sa tayong mga anak ng Diyos, kundi mailagay din natin sa isip ng bawat tao na si Jesus Christ ay naparito para maghirap sa ating mga kasalanan. Amen? Jesus came to suffer for our sin. Amen? On 1 Peter chapter 2, look at your Bible, 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. First Peter chapter 2, verse number 21. Ang sabi po ng Bible dyan, verse number 21,
For even thereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow His steps. Amen? Kaya nga dapat tayo. Ibig sabihin, dapat tayo ngayon ang nagsasakripisyo para naman sa ibang mga tao. Dahil ang Panginoon ay nag-suffer. Binuhat niya yung cross papunta doon sa bundok ng Kalbaryo. At pagdating doon, siya ay ipinako at siya ay namatay. Bago siya lagutan ng hininga, ang sabi niya, it is finished. Na ang ibig sabihin, tapos na niya. Tapos na niya tayong paghirapan. Tapos na niya tayong tubusin. At tayo naman ang dapat magsakripisyo para sa Kanya. Minsan, isang kaluluwa pa lang na bagian natin, pagod na tayo. Amen? Yung iba naman, sumasabay lang sa agos, lakad ng lakad. Tapos, ang hinahanap ay tindahan. Amen? Dapat magsakripisyo tayo. Pag sinabi pong sakripisyo, faint. May nararamdaman kang hirap. Eh parang, sakit na ng paa ko, dami ko na nabagian ng salita ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Ay, wala na akong busis, ang dami ko nang nabagian ng salita ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Amen? Sacrifice. Dapat tayo naman. Amen? Kaya nga, napakagandang bagay na tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon. Hindi naman tayo maging katulad na o maging example, mabuting example kung hindi tayong paggamit sa Panginoon. Kaya nga dapat tayo ay magpapagamit sa Panginoon. Amen? Ang sabi niya dyan, on verse number 22, who died no sin, neither was guile found in his mouth. Woe when he was revealed not, against when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. Dapat tayo committed sa gawain ng Panginoon. Amen? Minsan may mga tao, mayroon na silang committed na sila sa ibang mga bagay. Doon sa amin sa Teresa, pag nangatok ng bahay, gusto ko rin sanang pumunta ng simbahan nyo, kaya lang, wala tao bahay namin. Ano ba ang laman ng bahay? Mga lumang damit. Mga lumang damit, hindi maiwanan. Ay gusto ko rin sanang pumunta ng simbahan, kaya lang may importante akong lakad bukas. Ano pa bang importante pa sa Panginoon? Mayroon pa ba? Sige, mayroong nabahagian ng salita ng Diyos. Sabi niya, pag pinagaling ako ng Diyos, sisimba na ako. May kondisyon pa. Paano kung kunin ka ng tuluyan? Saan pupunta kaluluwa mo? Sabi ng iba, Katolik ko din naman. Parehas lang tayo, nagbabasa din ako ng Bible. Ang Diyos ko ay Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Sabi ko, yung mga nakatayo sa simbahan nyo, ano yan? Hindi namin yan, Diyos. Ano lang yan? Pag-alaala. Ganun po ba? Pero sabi ng Bible, huwag kang luluhod, pero naluhod ka. Hindi, napikit naman ako, hindi ako sa kanya naluhod. Nalusot pa rin. Sige, paano ka mananalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu? May isa pa, ano yun? Santo, o kasama pa rin sa prayer mo. Tama? Kaya hindi pa rin. Kailangan pa rin natin ipakilala sa kanila ang tunay na tagapagligtas. Amen? Kaya nga ang tunay na tagapagligtas, yung bumaba mula sa langit. Amen? Yung bumaba mula sa langit, nagkatawang tao para tayo ay iligtas. Amen? Sabi ng Bible dyan sa chapter 3, verse number 8. Chapter 3, verse number 8. Sabi ng Bible, finally, be ye all of one mind, having compassion one another, love us, brethren, be faithful, be courteous.
Amen. Sinabi niya dyan sa 4:1, chapter number, 1 Peter chapter 4, verse 1. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourself likewise with the same mind, for he hath suffered in the flesh, hath ceased from sin. Amen. Kaya nga kailangan din natin mag-suffer dahil alam natin ang Panginoon nag-suffer para sa atin. Amen. Kaya nga sinabi niya sa chapter number 5 and verse number 10, But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Amen? Kaya nga, sa Hebrews chapter 9 and verse number 26, look at your Bible, Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 and verse number 26, sabi ng Bible, For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. By Jesus Christ. Amen. Sa pamamagitan niya, wala na pong iba. Hindi po sa pamamagitan ng pagsanib sa relihiyon. Hindi po sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Hindi po sa pamamagitan ng pagsabi ng born again. Ay, marami sa Teresa, born again. Born again kami, parehas lang tayo. Sabi ko, no. Hindi tayo magkaiba. Hindi tayo magkaparehas, magkaiba tayo. Bakit? Sabi ko, kung magkaparehas tayo, dapat magkasama tayo. Kaya tayo hindi magkaparehas, ibig sabihin magkaiba tayo. Ano ba pinagkaiba? Ang pinagkaiba, kami ligtas. Ikaw ba ligtas na? Ano yon? Nakita yung pinagkaiba. Hindi yung ibig sabihin na born again ay aligtas na. Kapag sinabi pong born again ay may relasyon sa Diyos. Amen. Kaya nga, pag sinabi pong born again, hindi po basta-basta maunawaan yan ng mga hindi po anak ng Diyos. No, pangakala lang nila pag sinabing born again, ligtas na. Pero tingnan niyo, matalino sa Bible, hindi alam kung paano ipanganak muli. Naalala niyo yon si Nicodemus? Ay, paano ba ipanganak muli? Paano mangyari? Kailangan ba pumasok sa sinapupunan ng nanay para ipanganak muli? Amen? Pero sabi ng Bible doon sa book of Peter, basahin natin. Kita nyo na? Ang sabi niya, basahin natin, verse number 23. 1 Peter chapter 1, verse 23, sabi ng Bible, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Amen. Kaya nga ang tao ipanganak muli, hindi sa laman, kundi sabi ng Bible sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nga hindi nila alam kung paano ipanganak muli. Kaya nga, pagdating na siya ay bawian na ng buhay ng Panginoon, saan pupunta kaluluwa niya? At ang Bible nagsasabi na pagka hindi tumanggap sa Panginoon, pagdilat ng mata niya, nasaan na siya? Nasa impyerno na siya. At hindi na siya makaalis doon. Day and night. Forever and ever, sabi ng Bible. Amen? Kaya nga dapat makita natin itong mga bagay na ito. Kaya nga marami mga tao, busy sila. Busy sila sa sanlibutan. Tingnan, sabi ng Bible dyan sa Philippians chapter 3, verse number 8. Philippians chapter 3, and verse number 8. Philippians chapter 3,
Philippians chapter 3, verse number 8. Sabi po ng Bible yan, Ye doubtless, and I count all this but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I might win Christ. Amen? Akala natin, importante lahat yan. Akala natin, mahalaga lahat yan, yung mga bagay na yan. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Paul, lahat yan ay basura. Amen? Kaya maraming salamat sa biyaya po ng Panginoon sa Galatians chapter 3, verse number 4. Look at your Bible. Sabi pa ng ni Apostol Paul sa Galatians chapter 3 and verse number Galatians chapter 3, verse number 4. Sabi po diyang Bible dyan, sa verse number 4. Have ye suffered so many things in vain, if it be yet in vain? Nagsasakripisyo ka sa mga bagay na walang kabuluhan? Amen? Kaya nga dapat tayo mag-sacrifice. Dapat tayo magsakripisyo para sa gawain ng Panginoon. Amen? And the second thing that we need to understand is Jesus came to destroy the work of the devil. Wow! Praise the Lord. Amen! Naparito ang Panginoon para wasakin niya ang gawain ng dyablo. Amen? Hindi ba nawasak yung gawain ng dyablo sa buhay natin nung tayo nakilala sa Panginoon? Nung tayo naligtas, ay hiniwalayan natin yung ang gawain ng dyablo at tayo ngayon ay naglingkod na sa Panginoon. Eh dati, ano ba kinakanta natin dati? Walang sound. Pero ano na ngayong kanta nyo? Amen? Praise the Lord. Eh sabi nga ng mga bata sa amin, sabi ng isang nanay, alam mo yung kanta ng anak ko niyan sa bahay namin? Ang manok na pula. Eh ngayon, ano na kinakanta niya? This is the day. Praise the Lord. Amen? At least kahit sa bata, nakita yung pagbabago. Amen? Eh lalo na tayo, mga adult. Kung tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Eh, how many years tayo naglingkod sa dyablo? Piruin mo yun? Ilang taon tayong naglingkod sa dyablo, tapos nung maligtas tayo ngayon, ay dapat tayo naman ay maglingkod sa Panginoon. Amen? Woo! Praise the Lord! Ang dyablo ay nandito lang siya. Kasi tingnan niyo sabi ng Bible sa Revelation chapter number 12. Revelation chapter 12. And verse number 9. Okay, Revelation chapter 12 and verse number 9. Sabi po ng Bible, verse number 9. Okay, Revelation chapter number 12. Okay, nandyan na. On verse number 9, sabi po ng Bible, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Kaya nga sabi ng iba, hindi totoo yung dyablo. Totoo. Ito sinabi ng Bible, oh. Hindi lang siya nag-iisa, kundi may kasama pa. Amen? Kaya nga sabi ng Bible dyan sa Job chapter 1, look at your Bible, Job chapter 1. Job chapter 1 and verse number 7, sabi ng Bible dyan, and the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and through in the earth, and from walking up and down in it. Yung dyablo, nandyan lang siya. Alam mo bakit siya gumagat? Kasi tinitingnan ka niya. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, totoong mayroong dyablo. At makita natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nakaligtas sa Kanya. Inuna niya.
Tingnan nyo, sabi ng Bible dyan sa Matthew chapter number 4. Okay, Matthew chapter 4. Ito sinabi ng Bible sa Matthew chapter 4. Okay, nandyan na. Okay, sabi ng Bible dyan sa Matthew chapter 4 and verse number 3. Sabi ng Bible dyan, verse number 3. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command it that this stone he made bread. On verse number 4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kaya nga sinubukan ng dyablo si Jesus Christ. Sinubukan ng dyablo ang Panginoon. Pero hindi siya gumana. Kita niyo yung mga lingkod ng dyablo, pag tinanong mo kung, kayo po ba pwedeng ma-invite sa church? Ano yung sabi nila? May pagkain ba doon? May pagkain ba doon? Pagkain agad. Ay sabi ng Panginoon, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Amen? E tingnan niyo pa yung pangalawang salita ng dyablo sa verse number 5. Sabi niya dyan, And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angel charge concerning thee, and in their hand they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against the stone. But sabi ng Panginoon, Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Sino kausap niya? God. Amen? Ang Diyos. Amen. Kaya nga sabi niya, pag ikaw ay nakita sa Bible na nakasulat ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, ay lilipat ako sa inyo. Eh sinabi ng Panginoon, siya ay God. Amen? Sabi niyo pa ng Bible diyan sa verse number 8, ang sabi ng Bible, verse number 8. Okay, look at your Bible. Again, the devil taketh him up into exceeding high mountain, and showeth him all the kingdom of the world and glory of them. And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Pero sabi ng Panginoon, on verse number 10, Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou serve. Naunawa natin yung sinabi ng dyablo. Sabi sa verse 9, And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Grabe itong dyablo, no? Biruin mo yun kung paano siya mandaya ng tao. Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho at pag mayroon na po akong trabaho ay maglilingkod na po ako sa inyo. Abay na may trabaho na, wala na tuwing linggo. Mas minahal na yung trabaho kaysa nagbigay ng trabaho. Amen? Kasi pag umabsent ako, baka ako matanggal. Ano ko matanggal? Naglingkod ka sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, bibigyan ka niya ng masigit pa dyan. Amen? Minsan hindi tayo nakaunawa sa salita ng Panginoon. Nawala yung ating pananampalataya. Kaya sabi, nung sila'y naglalayag, di ba? Sabi ng disipulo, Panginoon, bumangon ka, mapapahamak tayo. Paano sila papahamak kasama nilang Panginoon? Ay sabi ng Panginoon, nasaan ang pananampalataya nyo? Maliit yung pananampalataya. Amen? Pag naglilingkod ka sa Panginoon, ay dapat malaki pananampalataya. Amen? Dapat matutunan ng bawat isa sa atin, just shall live by faith. Amen?
dapat tayo nabubuhay sa atin pong pananampalataya. Amen? Ay sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 5, verse number 8. 1 Peter chapter 5, verse number 8. 1 Peter chapter 5, and verse number 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeketh whom he might devour. Kaya nga nandyan lang yung diablo. Paikot-ikot lang sa dyan. So anong kailangan natin? Kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Bible sa book of Ephesians chapter 6. Ang sabi ng Bible diyan, Ephesians chapter 6 verse number 10, sabi ng Bible, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that He might be able to stand against the wiles of the devil. Kaya nga dapat ang bawat isa sa atin ay nakapuko sa salita ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay dapat nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay siya ang ating sandata laban sa kay Satanas. Sabi ng Bible dyan, on verse number 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye might be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girded about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. And above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery dart of the wicked. Kaya nga, pag mayroon ka ng kalasag, tatamaan ka pa ba? Hindi na. Amen? Ay sabi ng Bible dyan, verse 17, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Kaya nga kailangan ng bawat isa sa atin ng salita ng Diyos. Hindi pwede sabihin na, ay matagal na akong Kristiyano, hindi ko na kailangan salita ng Diyos. No! Kahit gaano ka katagal, kailangan mo ng salita ng Diyos. Dahil ang diablo ay katulad siya ng leon na umatungal na naghahanap na ikaw ay lapay niya. Amen? Jesus came to destroy the work of the devil. Amen? Look at your Bible on 1 John 3:8. 1 John chapter 3 verse number 8. 1 John chapter 3 and verse number 8. Okay, nandiyan na? Okay, sabi po ng Bible dyan, he that committed sin is of the devil. For the devil sinned it from the beginning, for his purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the work of the devil. Amen! Praise the Lord! Na bagamat nandyan ang diablo, pero ang Panginoon, mula sa langit, mula sa kanyang trono, siya ay bumaba to destroy the work of the devil. Revelation chapter 19. Woo! Praise the Lord! Amen! Revelation 19, verse number 10. Revelation chapter 19, verse 20. Revelation 19:20, sabi po ng Bible dyan, and the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracle before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and then the worship his image. These both were cast alive into a lake of fire, burning with what? Brimstone. Praise the Lord. Amen? Why? Dahil the devil at kasama ang kanyang mga disipulo, he cast into the lake of fire.
Revelation 20:10, ang sabi ng Bible sa verse 10, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet and are and shall be tormented day and night forever and ever. Amen? Di ba napakagandang bagay? Na merong Diyos na nagkatawang tao bumaba mula sa langit at wasakin niya ang gawain ng kaaway. Amen? The third thing that we need to understand is Jesus came to be the Savior of the world. Amen? Kaya nga dapat tayo maging masaya. Amen? Kita natin yung mga unsaved, masaya sila, mali yung kanilang ginagawa. Dapat tayo'y maging masaya, mas masaya pa sa kanila dahil alam natin ang ating ginagawa ay para sa gawain ng Panginoon. Jesus came to be the Savior of the world. Tingnan ninyo, sabi ng Bible doon sa Book of Luke. Balikan natin yung Book of Luke chapter 2. And verse number 10, ang sabi ng Bible dyan, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Woo! Praise the Lord! Na mayroong ipinanganak, mayroong nagkatawang tao na tagapagligtas. Amen? Kaya sabi ng Bible sa 1 John chapter 4, look at your Bible, 1 John chapter 4 verse number 14. 1 John chapter 4 and verse number 14. Ang sabi ng Bible sa verse number 14, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be what? The Savior of the world. Amen. Kaya dapat masaya tayo, amen? Yes, sir! Bagamat tayo rin pupuntang impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Pero mayroong ipinanganak na tagapagligtas. At ang sabi ng angel, huwag kayong matakot dahil dadalhin ko sa inyo ang pinakamasaya. Mayroong ipinanganak na tagapagligtas. Woo! Praise the Lord, amen? Kaya sabi ng Bible dyan sa John chapter number 1, verse 29. Amen? Are you there? Are you saved? Yes. Amen. Praise the Lord. John chapter number 1. Verse number 29. Sabi po ng Bible sa verse number 29, the next day John said Jesus coming unto him and said, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Woo! Praise the Lord. Sa John, sabi ng iba, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para tubusin lang kami. Tubusin lang kami. Kaya yung mga nasa labas, wala nang kaligtasan. Ay sabi ng Bible, John, dito sa atin pong babasahin, 1 John chapter 2 verse 2. 1 John chapter 2 verse 2. 1 John chapter 2 and verse number 2, sabi po ng Bible dyan, verse number 2, and many shall follow their 1 John chapter number 2. Verse number 2. Verse number 2. And He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Amen? Praise the Lord. Hindi lang tayo, kundi buong sanlibutan. Kaya nga may sinasabing, that whosoever for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen? Kaya nga ibig sabihin, malaya tayong ipangaral ang salita ng Diyos para yung mga tao makilala sa Panginoon, siya yung tagapagligtas. Woo! Praise the Lord. Amen? Eh sabi ng Bible dyan, sa John chapter 12. Balik tayo sa John chapter 12. Balik tayo sa John chapter 12. Amen? Amen. John chapter 12. John chapter 12. Verse number 40.
John chapter 12. (47). 12:47. Sabi po ng Bible, verse 47, "And if anyone hear my words and believe not, I judge him not, for I come not to judge the world, but to save the world." Amen? Woo! Praise the Lord. Kaya nga, ilagay natin sa ating isip na dapat tayo ay maging masaya dahil mayroon tayong tagapagligtas. Amen? Jesus came to suffer for our sin. Jesus came to destroy the work of the devil. Jesus came to be the Savior of the world. Maraming salamat po.